Bakit mas gusto ng anak mo na magkulong mapag-isa kaysa makipag-bonding sa'yo? Masakit po yan, mami at daddy. Yung feeling na parang may pader sa pagitan nyo ng anak mo. Pero bago natin isipin na ayaw sa atin ng anak natin, natingnan na ba natin kung ang bahay ba natin ay isang safe space para sa kanya? Sa part 8 po ng serye natin ngayon, pag-uusapan naman natin kung paano gumawa ng isang mental health friendly home. Hindi mo kailangan maging interior designer, mami at daddy. Kailangan lang po ng simpleng adjustments para maramdaman ng anak mo na pwede siyang lumabas at makipag-banding muli sa'yo. Panoorin mo ng dulong itong video ito para makatulong sa'yo. New day, new parenting topic na naman po tayo, mamis at daddies. Isang seryosong tanong ko lang po para sa inyo. Naitanong mo na ba sa sarili mo kung bakit mas gusto ng anak mo magkulong mapag-isa kaysa makipag-banding sa'yo? Masakit isipin talaga, mami at daddy, do. Pero minsan na ang bahay natin na dapat ay pahingahan ay nagiging lugar ng stress para sa isip ng anak mo. Baka masyado tayong maingay, masyado tayong maraming utos, o masyado tayong maraming gadget na nakaka-distract sa banding sa anak natin. Pero alam mo ba, may sikreto kung paano gawing stress-free zone ang bahay mo. Dito po sa Gene and Parentings, naniniwala po kami na ang environment ay parang tela ng damit. Dapat presko at payapa at hindi makati sa pakiramdam. Kung ang Gene and Kids Clothes po ay ginawa namin para maging relax ang anak mo, dapat yung bahay nyo rin ay hindi nakaka-trigger ng anxiety nila. Kaya ngayon guys, pag-uusapan po natin ang 3 paraan para maging mental health friendly ang bahay mo. Una, ang quiet corner, walang judgment zone. Maglagay ka ng isang sulok sa bahay, kahit isang unan lang sa sahig guys. Walang TV, walang gadget. Sabihin mo sa anak mo, Anak, kapag napagod ka o gusto mo lang mag-isa, dito ka lang sa gilid na to ha. Hindi kita kukulitin. kapag alam ng anak mo na may lugar siya nang hindi siya hinuhusgahan, diyan magsisimulang gumaan ang loob ng anak mo. Pangalawa, maaliwalas at presko or atmosphere matters. Buksan mo yung bintana, mami at daddy. Hayaan mong pumasok ang hangin. Ang madilim at pasikip na bahay, nakakadagdag ng bigat ng isip ng anak mo. Gawin po nating presko ang paligid niya. Kapag maaliwalas ang tingin ng mata, sumusunod ang katahimikan ng isip ng bata. Panghuli natin guys, no, routine na walang pressure or predictability. Ang mga bata po na may mabigat na pinagdadaanan, ayaw nila ng mga surprises. Gusto nila alam nila yung mangyayari. Gawin po nating relax ang oras ng pagkain at oras ng banding sa anak natin. Iparamdam po natin ang banding nyo na yan ay pahinga niya. Hindi isang obligasyon ang paglalaro na kailangan niyang galingan. Hindi po natin kailangan mag-renovate, mami at daddy. Kaunting katahimikan lang at pag-unawa lang sa anak natin. Malaking bagay po na yan para lumabas sa lungga ang anak mo. Basta ramdam niya po na ang bahay niyo isang safe zone, kusayang lalapit sa'yo, kusayang lalabas at kusayang mag-a-approach sa'yo. Pero alam ko po, mamis at daddies, no, sa 8 araw nating pag-uusap, punong-puno pa rin ng tanong ang isip ninyo. Daddy, paano po kung ganito? Paano po kung ganyan? Kaya bukas po, sa day 149, pag-uusapan naman natin ang safe space Q&A or question and answer. Sasagutin ko po yung mga tanong nyo mula sa comments para sama-sama tayo matututo. Huwag kang mawawala, mamis at daddies, dahil gusto ko mapakinggan ang kwento mo. Huwag kang mag-alala, hindi ka nag-iisa. I-comment mo ang home kung gusto mong gawing safe space ang bahay nyo. Sama-sama po tayong matuto dito sa Gene and Parentings.